Mayong hapon sa tanan, alang sa atong mga kapaglaom sa kahanginan. Labi na katong nagsunod sa ato ang Facebook page sa Hope Channel Southern Mindanao o sa Hope Channel SMM sa atong YouTube. O sa tanan nga mga makadungog sa atong Sibya sa kahanginan pinagi sa ato ang 95.3 FM sa Southern Mindanao Mission base din sa General Santos City. Ang atong Hope Channel nga nasa Hope Radio sa Tampakan, ang ato nga Mavia Community Radio nga naa sa Akmunan, ang atong GNN Tulunan, ang ato ang Adventist Radio nga naapod sa Isulan, o ang atong Radio Lighthouse nga naa sa Kulaman. O hinaot nga nining atong episode nga atong paghisgutan karon, Life in the Bible Times. Diin magahisguta sa mga kasaysayan nga nahasulat sa balaang kasulatan, particularmente sa Old Testament times. Diin kini nga episode mga kapaglaom, kahigalaan, mga kaigsuonan kung uban sa inyong sunod nini atong programa, atong mahisgutan ang kinabuhi gikan gyud sa paglalang ngadto sa pagtukod sa Turi sa Babel. Ug naay mga step by step nato nga pagtuon bahin nini, dili nato ni dalion dayon nini itong mubo nga episode, pero kung inyong sundon kauban nako mosunod kita nini atong pagtuon, ipasalig nako nga pinagis pagtuon sa Biblia o sa Espiritu Stagna, pinagis sa pen of inspiration na ay mga pagpasantop o pagpasabot bahin sa mga kasaysayan din sayon nato kaayo masabtan ang mga butang nga ato mabasa nga naa sa Biblia. Okay? So, ang kinabuhi ni Abraham, paingon ngadto sa kay Joseph, ang kinabuhi ni Moses, o ang panahon sa conquest and occupation of Canaan, o ang panahon sa mga maghuhukom o the judges, o ngadto sa panahon ni Saul, o kay Solomon, o sa mga gingharian sa Israel, no? Ang pagpasantop sa gingharian sa Israel o ang gingharian sa Huda ngadto na sa panahon sa kay Malakias o sa record nga nasulat diha sa kasaysayan sa libro ni Matthew. So nindot kini nga episode, aduna lamang tayo mubo sa kikaingon ko na 30 minutes bahin sa pagpasantop nining tanan apan ako ipasalig mga kahigalaan nga naa sa pagsunod o makadungog nining unang bahin sa atong pagtuon, bililhon kayo nga mga kahigayunan ato makutlo niini. Okay. Siguro di na ta magpalangay-langay, ako mong awhagon nga makiguban kanako sa una natong topiko nining Life in the Bible Times. Ang una gyud atong hisgutan kining mahitungod sa Dios ug ang mga anghel. Do you believe in angels? Do you believe in God? Doon yung mga pangutana nga kanang magunahunang uban nga sa mga nagakahitabo sa atong panahon karon. They think there's no God, no? They think there's no such thing as angels. Pero di nato ikalimod ang mga nahisulat sa kasulatan o sa Biblia ug ang mga papamatuod nga naa sa palibot nato. Okay? So to start with, gusto nako ikutlo ang Christ Object Lessons. It's a book written by Ellen G. White sa page 113, paragraph 3. Nagaingon din the depth of human intellect may be measured. The works of human authors may be mastered. But the highest, deepest, broadest flight of the imagination cannot find out God. There is infinity beyond all that we can comprehend. We have seen only the glimmering of divine glory and of the infinitude of knowledge and wisdom. We have, as it were, been working on the surface of the mind. When rich golden ore is beneath the surface, the reward, the one who will dig for it. The shaft must be sunk deeper, yet deeper in the mind, and the result will be glorious treasure. Through a correct faith, divine knowledge will become human knowledge. And this is written in the book
Christ Object Lessons, page 113. So niini, ang tawhanon nato nga kaalam matungkad. Ang ato mga buhat sa ato kamot, pwede nato nga mamaster nato. Pero ang pagtuki, bahin, kinsa ang Dios, dili nato no matugkad, dili nato ni masabtan. Ang iyahang pagka-Dios, no, ang kaalam nga naa kaniya, ug unsa ang atong nasabtan, sumala sa itong nabasa, surface lang sa kung sa mina nga ato na kalot. Busa giauhag kita nga kinahanglan samtang kita magatuon sa pulong sa Dios atong yung gahinan ug panahon nga mo ang ato nga pala, ang ato nga material sa pagkalot ato pagyud ipalawom-lawom kay sa atong pagtuki bahin sa pulong sa Dios sa kasulatan ug bahin ngadto sa pagkakinsa ang atong Dios, diha nato masabtan ang hamili, maangko na to ang hamili kayo nga ingon ta gem, no, treasure nga diin mao'y ato gi pangita nga ato gusto kabuton. Kaya ingon dinhi ang kaalam, no, ang pinaagi sa sakto nga pagtuo, ang kaalam nga Dios nun mahimo nga unsa kaalam sa tao. So naay mga eksperyensya nga atong nasabtan. One thing I could relate nga atong hatagad pagtagad bahin ini is the experience of the life of Daniel. Sahid kita si Daniel. Ang kaalam, no, nga iyang nabatnan, iyang gidawat nga dili iyang kaugalingon apan iya sa Dios. Apan gihatagan siya og pagtahod sa hari sa mga kaldihan nun, ni Hari Nabucodonosor sa Babylonia tungod sa kaalam nga iyang naangkon. But it was, of course, Daniel recognized that it was the wisdom of God that was endowed to him, that he was able to what? Give the interpretation and the dream itself that was lost in the mind, no, the thought of King Nabucodonosor. So, nini, atong tukion, sumala sa mga gipadayag nga naas kasulatan o pinagi sa mga pagkutlo nato sa mga sinulat nga naa sa Espiritu Stagna. Okay? So, first question, no? Ato nasayran ang maong nabasa nato nga quote sa i-quote nato ang Christ Object Lessons bahin sa pagka-Dios. Apan dili malilong nga ang Ginoo mohatag usab nato sa kagayunan sa pagtuki bahin sa mga kinaadman nga Dios nun. Ang unang pangutana mao ni, mahisgot ta may tungod sa Dios. What is God declared to be? Unsa man ang Dios? Sa imong panghuna-huna mga kahigala kapag laom. Unsa man ang Dios? Unsa siya? Sa iyahang pagpasantop siya. Juan 4 versikulo 24. Unsa giingon? Ang Dios Espiritu. Uy. In English it says God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. So kuno ang Dios Espiritu. So kita nga magsimba kaniya, kinahanglan mo simba kaniya sa espiritu og sa kamatuoran. Unsa man diay ang kinaiya sa Dios nga ato mailhan sa iyang pagkasiya. Kanunay nato litok o ma-memorize ang 1 John 4:8. Unsa man ang 1 John 4:8? Memorize na sa mga kabataan. God is love. Ingon da. He that loveth not knoweth not God, because God is love. And Diyos, gugma. So, one of the attributes of the character of God is, He is what? A God who is God of love. No? So, God is love. Gugma ang Diyos. Gugma siya. So, yung ani, masabta na to sa atong relasyon ngadto sa atong isig katawo. Unsa ang pagpasantop sa gitawag gugma, no? So daghan kaayo nga siguro maka-explicar ta unsa ang gugma, muna nga sa yano nga pagpasantop bahin aning gugma, ang usa ka ulitaw nga mahigugma sa usa ka babae, ang tanang pagtagad iyag yung ihatag ang mahimo nga ang iyahang gihigugma maka kita, no, makaamgo sa maong gugma nga iyang gibati pinagi sa pagkaunsa
mahinatagon, pinagis pagkamatinagdanon, ay hatagan niya og kanunay pinasahi nga pag ingon ta tagad, no? So niya na makitaan, no, ang mga attributes sa kinaiya sa gitawag gugma. Gani 1 Corinthians 13 isa-isa dia may tungod sa gugma. Anyway, sa Micah City 18, let's hear what Micah is trying to tell and try to, also divulge about the attributes of God's character. Micah 7:18. Let's try to read it in the Bible. It says, "Who is a God like unto thee, that pardoneth iniquity, and passeth by the transgression of the remnant of his heritage? He retaineth not his anger forever, because he delighteth in mercy." Okay? So here, Micah is trying to portray the attribute of God, that He is what? A God full of mercy. Sa John, God is love. Then sa Micah, Micah is testifying about the mercy of God. He is a merciful God. Sa Exodus 34, 5 ug 6, atong tan-awon ang gisulti sa pamatuod sa isa sa mga sinulat ni Moses. Nagaingon, "And the Lord descended in the cloud, and stood with him there, and proclaimed the name of the Lord. And the Lord passed by before him, and proclaimed the Lord God, merciful and gracious, long-suffering, and abundant in goodness and truth." So niini, ipasantop usab, no, ni Moses, nga unsa ang Ginoo maluluyon, puno siya sa grasya, unya long-suffering, mainantuson, o maayo siya, o anaa kaniya ang kamaturan. So niini, isa sa ato sayran kanunay nga ang atong Dios unsa gyud ay manilungtaron ang iyahang ingutagugma alang sa tanan, uga ang iyang kamaturan nagalungtad sa walay katapusan. Ang iyang kaluoy anaa kanunay. So ingana ang pagpasantop sa kinaiya sa atong Dios. So God is what? Love, full of mercy, long suffering. He pardons sin. He is full of what? Grace. Kunya ingon dito, He is good, and then He has the truth. In Him is the truth. So ingana, no, ang maong pagpasantop sa kinaiya sa atong Ginoo. How is, number 3, the nature of God described? Unsa ang inguta kinaiya sa pagpaila sa atong Dios? 1 Timothy, join with me. 1 Timothy 1:17. Okay? So prepare naman ako diri ang ako nga mga text, no? I just would like to read it dayon sa inyo para di na tayo ay madugay sa pag ingon ta pakli-pakli, but you can write sa inyong mga ingon ta notes para sa pagsunod sa atong gitun-an karon nga episode sa atong una nga serye sa atong pagpresentar Life in the Bible Times. So unsa ang kinaiya sa atong Dios gipasantop alang kanato? 1 Timothy 1:17. Unsay giingon diha? Let me read it with you in English. Nagaingon siya diri. "Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever." Unsa kuno ang atong Ginoo? He is an immortal being. Immortal. King eternal. Immortal ang atong Dios. Walay katapusan. Ang Dios nato, siya invisible na Dios. Unya unsa pa? He's an all-knowing God. God is an omniscient God, wise God. Kinahanglan ang pagtahod o paghimaya ihatag nato kaniya sa walay katapusan. So that is the testimony of Timothy as well, according to how he was able to so describe the nature of our God. So God is, according to Timothy, King eternal, immortal being. So ang tao sabta na to og unsa ni immortal, mao na ingon nga dili mamatay, dili madunuton nga unsa nga unod. Kita is mortal. Unya unsa pa gyud? Corrupt.
kining atong lawas. But there was also mystery that was spoken by Paul in 1 Corinthians 15, 51 to 54 about, those that died in the Lord will come out from the grave, and the Lord will what? Change their corrupt being, or sa ingon ta ilang lawas nga madunoton, no? From corruptibility, it will change to incorruptibility. And from mortality to immortality. Mao na ang mystery unya nga mahitabo. Nga sa dihang mobalik na ang Ginoo, pagkabag-os ta ng butang kini atong lawas, pag-ilisdan na unsa, pag-alid-an na sa lawas nga unsa. Gikan sa pagkamadunoton ngadto na sa lawas nga dili madunot. O gikan sa mamatay nga lawas na to, pag-ilisdan na sa lawas nga dili na gyud madunot. And that is, the nature of God. He is an immortal being. And He is invisible. No? Invisible ang atong Dios. So, niini, masayra na to ang gahom sa atong Ginoo. He is an all-knowing God, omniscient God, all-powerful God, no? Mga omnipotent God, no? So, kinan ang himaya ihatag nato ngadto kaniya. Nagaingon sa The Ministry of Healing, gusto nako nga basahon, share sa ato 413, no? The Ministry of Healing. Nagaingon, the mighty power that works through all nature and sustains all things is not, as some men of science represent, merely an all-pervading principle and actuating energy. Unsa kuno atong isa-isahon nga ang gamhanan, no, nga gahom nga naglihok sa pagbuhat sa kinaiyahan o sa pagsustenar sa tanang butang dili sama sa ginahuna o gipresentar sa mga tao nga nasa siyensya nga sama lang siya sa usa ka prinsipyo o usa ka naglihok nga enerhiya, no, kusog. But God is a spirit, and that is what we have read in John 4:24. Atong nasayran ato tong nalista in John 4:24. God is a spirit, yet He is a personal being. Apan siya unsa? Sama. Remember sa pagtuga sa tao nga gi-record sa Genesis mga kaygalaan, no? Ang tao giporma unsa gani, let us make man, ingon sa Ginoo sa record sa pagtugag yun sa Diyos sa kalibutan, and then ang tao gituga sa ikaunom nga adlaw, nya mingon siya, let us make man in our own image. You see, in our own image. Kung unsa kita, maupod ang atong Diyos. He is an invisible God. He is an all-knowing God. He is an all-powerful God. But we were what? We could be able to say, see in picture, unsa atong Diyos. Because sa atong kaugalingon, marepresenta ang iyahang personahe. Because we were made, what? In the likeness of our Creator. So, ingana. So, He is a personal, what? Being. Oh. So, He has revealed Himself. Oh. For so He has revealed Himself. Yeah. God's handiwork in nature is not God Himself in nature. So, ang mga nabuhat sa Diyos nga naas kinayan, dili napasabot nga ang Diyos naas kinaihan. The things of nature are expression of God's character and power. So, ang mga butang nga naa sa kinaihan, usa lamang kapag pasantop nga unsa sa gahom og kinaiya sa Diyos. But we are not to regard nature as God. Klaro, mga kapaglaom nga dihin ato sabton na manggoy mapanghuna-huna sa mga tao nga maguna-una nga ang kinaihan Diyos. But according to this pen of inspiration that we're reading, we should not regard nature as what? God, no? The artistic skill of human beings produces beautiful, very beautiful workmanship, things that delight the eye, and these things reveal to us something of the thought of the designer. But the thing made is not the maker. Diba? Kita magbuhat ta, maay mga tao nga maay kay mo kulit, no? Mo buhat sa usa ka butang nga nindot jud kayo makahatag ta sa ato mga pag-apresyar, no? Apan kining gibuhat mugna lamang sa unsa naa sa hunahuna sa designer. So pero di na ta ipasabot nga kining nahimo mao kini siya ang unsa magbubuhat. Di ba? So
daghantag mahimo na mga maay kay nga artist, no, mga sculpturist nga maay jud kay mo kulit-kulit, nindot kayo, pero di na pasabot sa iyang nahuman nga butang, mao na siya dili. Apan mugna na sa iyahang pagka unsa maayo sa pagkulit, unsa siya nga nag-design. Ingon diri, it is not the work but the workman that is counted worthy of honor. Dili ang nahimo, apan ang magbubuhat maoy unsa kinahanglan takos nga pagadaygon. So while nature is an expression of God's thought, it is not nature but the God of nature that is to be exalted. Dili ang mga tinuga kinaiyahan, expression of God's power, no? Who God is, ang naas kinaiyahan nato. Pero dili ang maong kinaiyahan mao unsa atong simbahon, mga kapaglaom, mga kahigalaan, no? So it is not nature but the God of nature that is to be exalted. Ang Diyos sa kinaiyahan mao'y atong unsa pagasimbahon, atong pagabayawon. Mauna ang ingon ta katuyuan sa pagpasantop sa Dios, sa pagpaila nganhi kanato sa angay natong himuon ngadto sa pag-ila sa atong tinuod nga Dios. And we could read it in the Ministry of Healing, page 413, paragraph 1 and 2. So it was described to us who God is, no? Unsa siya, invisible siya. And He's the one who created everything. Ug ang tanan nga mabutang nga naas kinaiyahan, through His power, He sustains everything. But we are also admonished, counseled, through the pen of inspiration, that it is not the thing that was made that is to be honored or given an honor, because the thing that was done is not the maker himself. Dili na siya mao. Apan atong daygon ang Diyos sa kinaiyahan, ang Diyos na naglalang sa tanang mga butang. Okay? So nindot kayo, no? What is the Son of God declared to be? We believe isa sa atong mga mapadayon unya nga pagpasantop sa atong pagtuon in life in the Bible times is to give specific, say, study on Trinity or the Triune God. There is one God, we believe there's one God, but we also, as the Lord declares in His Word, that there are three persons, three beings in one God, and that is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Let's try to check this time who God the Son is declared to be. Unsa ang anak sa Dios gipaila. John 1:1-3, mao gina kasagara nato nga pagsabot o pagpasantop sa bahin sa anak sa Dios. Unya sa bersikulo 14 dayon atong matagi-tagi kana unya sa atong pagpasantop mga kapaglaom, no, sa ato nga padayon nga pagtuon. Let's try to read John 1:1-3 and then 14 this time. Ingon din in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa sinugdan mo ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong mao ang Dios. Versikulo 2 na gyon, the same was in the beginning with God. Mao man sa sinugdanan uban sa Dios. Mao sa sinugdanan uban sa Dios. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. So ang tanang butang nahimo tungod kaniya, ug wala siya, walay butang nga nahimo nga asa nahimo karon. So that is John 1-3. And then verse 14 nag-ingon, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Unya, gipasantop sa bersikulo 14 nga ang maong pulong nahimong unod o nagpuyo uban kanato. So, niini mapasantop mga kapaglaom nga ang anak nga mao si Ginoong Kristo mao ang gisaad kanato sa gipadala sa iyang amahan alang sa kaluwasan sa tao. Medyo nining nga bahin, no? Dili man nato dayon maeksplikar sa makausa lang, no? Kagutlo ang tanan gusto nato dayon masabtan. Apan ako gusto kamong hangyoon nga mo padayon tas papagiuban kanako.
Ang John 3:16 again, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. And John 14:1-14 is telling us that it was He who was from the beginning the Word and was made flesh and dwelt among us, who was what? Called the begotten of the Father. Okay? So niana, masabta na to, full of grace, puno sa grasya, og kamatuoran. Mga kapaglaom, dili pa mo ingon ta, dili itugot nga mo padayon kita sa taas kayong panahon sa atong pakiguban karon. Apan nini atong una nga episode bahin sa pagtuki sa Dios. We are in the fourth questions, no? Pero aduna pay mga padayon nga mga pangutana nga ato tukion sa unahan. But follow me next episode. Then ato kining padayonon ang atong pagtuki bahin sa Dios. Sa gugma siya, invisible, immortal, unya unsa man siya ang nagsustinto sa tanang kinabuhi nga naa sa kinayan. Lakip kanimo ug kanako mga kagilan. Og dinhi ipasantop sa unang bahin ang bahin sa iyang anak nga si Ginoong Hesus. Ang sa sinugdanan pulong ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios og siya nakig-uban kanato. Tungod sa saad sa unsa sa kaluwasan. Tungod sa saad sa kaluwasan. Ang atong tumong sa atong pagtuon ining Life in the Bible Times is mao nga ato mapadayag ang tinuod nga kamaturan bahin sa unsa nga naa sa kasulatan ug sa saad sa Dios sa himpit nga kadaugan pinaagi sa kaluwasan niyang gihatag og isaad sa dihang ang tao napukan sa pagpakasala. Mga kaigalaan, ako magaingon kini si Pastor Rene Rosa, ang inyong higala nga nakig-uban ining maong episode, nagahangyo nga sa sunod higayon sa mubo lamang nga panahon atong padayonon ang atong pagtuon ni atong topiko sa series sa Life in the Bible Times. Sa dili pa ako muundang, awagon ko kamo sa usa ka pag-ampo. Salamat amahan, nga labing gamahan nga Dios sa higayon nga imong gihatag kanamo. Sa unang bahin sa pagtuon niining maong episode Life in the Bible Times. Hinaot nga katong gamay nga panahon, gutlo nga amo na Google o na pahamutang o na hatagan o mga importansya sa pagtuon sa imong mapulong, magpabilin kini sa amo mga pagbatig, mga panghunahunag o kami magpadayon sa pagtuon ini matag Lunes alas 4:30 hangtod sa alas 5 nining mubo nga episode apan daghan og puno kayo sa kaalam gikan sa imong mapulong nga maamo makuhaan og mga hamili nga makamaturan mahimong makahatag kanamo sa paglaom sa among kapanahunan karon. Salamat sa pagtubag sa among mga pag-ampo. Salamat sa kaayo sa imong pagtagad sa imong mga katawhan sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapaglaom, magkita ta sunod nga series sa atong episode Life in the Bible Times. God bless. God bless.